Hello, so ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates. For those of you na gusto magpa-personal reading, Madam P, yan yung aming Facebook page. Diyan ka pwede mag-inquire. May admin ako na mag-a-assist sa inyo. And please do follow my band, guys. Bandang Sibol. Yan yung Facebook page namin. TikTok. Ayan. Yung, kung gusto mo marinig yung mga kantang ginagawa ko, dyan mo siya maririnig. So what do we have here for air sign, Gemini, Libra, Aquarius? Okay, so for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Timeless love reading. Comment ka na lang dyan sa baba. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, shares. Ingat kayo sa mga poser o scammer, guys. Hindi ko kayo para i-message para mag-alok ng reading sa inyo, ha? Malalaman nyo, kung gusto nyo magpabook ng reading doon kayo sa mga tamang platforms namin. Malalaman mo kung nasa tamang platforms ka. Sa Facebook, of course, marami na yung followers, no? Nasa 100,000 mahigit na yung followers. And nakakonect yun sa aming mga YouTube. Nakakonect yung nakalink. And then sa TikTok naman, ganun din, 100,000 mahigit na yung followers. And yun. Pag konti pa lang yung followers, tapos sila yung mismong nag-message sa inyo, hindi ako yun. What do we have here for air sign, Gemini, Libra, Aquarius? Okay. The sun is here. This is a very positive card, by the way. With the Two of Wands. Kung ano man yung mga plano mo, nakita tayo ng positive outcome dito. You are an air sign. Mas gumagana sa yung utak mo, yung galing mo sa pag-iisip, yung diskarte mo. Although may time sa'yo na masyado ka nagmamadali or mabilis or pabago-bago yung isip mo. Pero with the Ten of Wands, as long na kaya mong pangatawanan yung mga naiisip mo, yung mga napaplano mo, as long na kaya mong i-handle lahat, yak mo yan. 'Di ba? Kilala mo sarili mo eh. Hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong hindi mo kaya. Okay? Isa sa natutunan ko dito sa I'm a businesswoman, by the way. Parang inborn na sa akin yun eh. Talagang ever since business na talaga ang gusto ko. I'm not saying na pareho tayo, no. It's just that it could be halos may pagkakapareho yung maaaring maging advice din sa'yo. Kaya, sinishare ko yung part na ito. Meron akong isang pinaniniwalaan na parang hanggat hindi ako natatakot sa ginagawa ko, kulang pa. 'Di ba? Para sa akin, kung natatakot ako sa ginagawa ko, nasa tamang direction ako. Parang gano'n. Sa usaping negosyo ha, ibig sabihin, I'm challenging myself, I can do that. 'Di ba? Natututo ako diyan eh. Ipupush ko yung sarili ko diyan. There's this point in my life na zero talaga ako. Pero dahil yung mindset ko negosyante eh. 'Di ba? Parang ang hirap magnegosyo nang wala kang pera. Wala kang puhunan. What I did is that I posted things online. And especially, yung aking isa sa business ko ay yung pagtatahi ng damit or mag-create ng damit. Wala akong puhunan, wala akong pang uh, pambili ng mga gamit na kailangan ko dyan. Pero meron akong magagamit na pantahe. So, nag-post ako and marami nag-order. And that's the start of it. Mind you guys, that time, nagsisimula pa lang ako mag-aral magtahe. And
From that, marami namang nag-avail. Binenta ko lang siya na. And of course, yung post ko is from online. Uh, Honestly, it's from Google Photos that time. Nag-search ako ng mga images na alam kong kaya ko naman tahiin yun. And then I posted it. May katulong naman ako, may kasama ako na magtatahi din. So, although hindi ako marunong, yung kasama ko marunong. Malakas lang loob ko magnegosyo. And that's what I can see here. Mautak ka, magaling ka, madiskarte ka, the sun is here, positive ka mag-isip. Gamitin mo lahat ng strength na yan. Diba? Kaya mo yan eh, 10 of Wands, so nabubuhat mo lahat to, responsibilidad lahat. And as I look at the itong time dito sa cellphone habang ako ay nagre-record, I just saw na number 555. Tapos nandito pa yung Roman numeral number 5, which is a positive sign. Ikaw, guys, ang number 5 sa numerology, it's all about change. It's all about change. Ikaw ang gagawa ng pagbabago sa buhay mo. You can change your future. You can change your life. Pag una, binago mo yung actions mo, binago mo yung mindset mo. Walang ibang babago ng buhay mo kundi ikaw. At sa nakikita natin dito, hanggat kaya mo, ipursige mo, ipush mo ang sarili mo. Meron niyang kasabihan, hindi mo kasalanan kung ikaw ay pinanganak na mahirap. Pero kung mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na yon. And you do have here the Two of Wands and the Sun. Binigyan ka, maaaring pinanganak ka na hindi ganun yung, lahat naman tayo pinanganak na wala, di ba? Nakahubo. Yung iba may privilege dahil pinanganak sila sa maayos na pamilya, etc. Pero, maaaring sa'yo, hindi ka pa pinanganak sa ganun, pero binigyan ka ng utak, binigyan ka ng kumpletong kamay, paa, binigyan ka ng maayos sa pangangatawan, diskarte, talino, binigay sa'yo lahat ng yan. Anong dapat mong gamitin? Of course that. Advantage na lang kung may privilege ka pa galing sa pamilya mo. This is a very beautiful message. Napaka-rare ito na makuha ko yung ganitong klaseng message dahil, of course, this is love reading, no? Pero napaka-rare nitong energy mo. You are a rare kind of human being and I really do love your energy. Mind you guys, energy ang kinukuha natin. Kaya nga sabi ko, kahit ilang taon na itong reading na ito, kung ngayon mo pa lang ito napanood, ngayon ko pala nakuha yung energy mo. Spirit guides, angel guys, please tell me. For air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Page of Cups, the 5 of Cups, okay. The 3 of Wands, someone miss you. Itong person na to, nami-miss ka niya. Ayun, nagpakita na naman sa atin yung number 5. Again, this is all about change. Yung person na kakonect mo, Page of Cups, gusto niyang lumipat, gusto niyang umalis, gusto niyang mag-transfer, maybe ng lugar, ng career, etc. 5 of Cups, hindi siya happy ngayon. And the 3 of Wands, this could be a person na malayo because I can see pagkamiss or pag-iisip sa'yo. Kung hindi man ito malayo, don't take this. Kasi ito parang additional message lang yung pagiging malayo eh. Pero kung ang kakonect mo hindi naman malayo sa'yo, nandiyan lang sa paligid mo, don't take that as a message. Okay? Huwag mo kunin yung part na yun. Okay. So, katulad nitong 7 of Wands at the bottom of the deck, meron ditong pag-migrate or paglipat or pag-alis na gustong gawin nitong person na to. Emotions, spirit guides, angel guides, please tell me emotions, please. You do have here the Queen of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. Emotions, you do have here the 7 of Cups, okay. The 8 of Cups is also here.
The Death card, Scorpio energy. Okay. Emotions, emotions, emotions. Seven of Cups, nakikita natin. Masyadong, eto lang yung iba sa inyo, marami kang plano, pero pwedeng masyadong magulo or either, alin man dito it could be magulo utak mo or you are kulang sa pahinga. Alin man doon. And with the Queen of Coins, you have a lot of things to offer. So, ang advice sa'yo, just rest. Pahinga mo yung sarili mo if you need that. If you feel like parang ang gulo-gulo na ng utak mo, ang dami mo nang iniisip, and then, hindi ka makapag-isip or makapag-desisyon agad-agad ngayon dahil sa mga etc. na yan, pahinga ka muna. Hinga ka muna Hinga muna. And, tsaka ka mag-isip kapag maayos na utak mo. Person nakakonect mo, Eight of Cups, and the Death card, Scorpio energy. Did this person want some kind of rebirth? Parang gusto niyang, alam mo yung rebirth, it's some kind of transformation Transformation yung totally zero or totally i-give up or tatanggalin lahat and then start all over again. Ang question is, yung rebirth kasi, yung pagsisimula ulit, medyo mahirap siya lalo na kung kulang na sa time. Hindi na tama ang timing. For example, nasa critical na situation na siya ng buhay niya. It could be the age. It could be mahirap magkaroon ng transformation kasi maraming kailangan i-consider, mga taong kailangan i-consider, etc. Pagdating sa emotion mo, wala kasi ako nakuha dito sa emotions mo. Sa emotion ng person na ito, mas nakuha natin as medyo mainit, passionable. I can see love, I can see passion. Pero, marami siya nakikita sa'yo na wala sa kanya. It could be yung galing mo, diskarte mo, talino mo, etc. Na parang gusto niya rin ng ganyan. Lakas ng loob, may nakukuha tayong ganun sa'yo. And, isama na rin natin yung kapal ng muka, na which is wala siya niyan. Kulang siya dyan. And you are the one na meron yan. You are the one na may kapasidad or capable sa mga bagay na yan. It's one of your strength. And nakikita natin na yun yung isa sa kinahahangaan ng person na to sa'yo. May paghanga Malaki ang paghanga niya sa'yo dahil doon sa mga abilidad or talento or skills na meron ka. So in the future, what do we have here in the near future? Spirit guides, angel guides. Please tell me. So ko yung energy ng spirit guides, angel guides kung like they're very active. Parang ang saya-saya nila. You do have the King of Cups, King of Cups, the Ace of Coins, and the Ten of Swords. Okay. The Hermit. Oh, sorry. Hindi ito dito. Dito ito. Okay. Bottom of the deck is the Ace of Cups. Bottom of the deck, Ace of Cups and King of Coins. Energy in the near future. Maganda to kasi nakukuha natin in the near future. Meron kang mga sisimulan. And the King of Cups, this is something that you love. This is something na talagang magbibigay ng excitement sa'yo. This is something na talagang you cannot ignore this new beginning. I feel like hindi mo siya maiwasan. At gusto mo talaga siya. Yung iba sa inyo, sabi ko nga, sa una pa lang ng energy mo, pwedeng matagal mo na siyang pinaplano, matagal mo na siyang naiisipan. So, parang kailangan lang siya ng, alam mo yon, actions or like might be step sa'yo. And nakikita natin in the near future na gagawin mo naman yung mga steps na dapat mong gawin dito. In the future, pagdating sa side ng person mo, nakita tayo dito ng mga
tatapusin or mag-end naman sa kanya with the Hermit, pwede may kinalaman sa home, may kinalaman sa family, I feel like this is something na mahirap ng buhayin or mahirap ng ayusin, kaya siya mag-end. Like, literal, ang nakikita ko kasi ngayon is like a dead tree. Hindi ako sure sa pagtatanim ng puno, ha. No, wala akong idea dyan. Pero, I feel like, yeah, of course, pag pinutol mo yung puno, yung parang, yung putol talaga siya, not from the roots, it's just like a puno talaga doon sa pinakakatawan niya. Mahirap siyang buhayin, ano. And I feel like ganun yung nakukuha natin. Kaya i-end itong person na to, yung bagay na ito, because mahirap na siyang buhayin, mahirap na siyang ayusin, and napagod na, nanawa na. Okay? So, that is it for now. Thank you for watching. I love you all, guys. Ingat kayo palagi, and bye-bye.